Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Epektibo po ngayong araw ang dagdag singil sa produktong petrolyo. 20 sentimo ang tinaas ng presyo ng gasolina habang 50 sentimo naman ang dagdag singil sa diesel at kerosene. Isinama na si dating presidential spokesperson Harry Roque sa mga inireklamo sa kasong qualified human trafficking laban kaugnay ng Pogo na Lucky South 99. Ayon naman kay Roque, gawa-gawa lamang umano ang alegasyon sa kanya. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Inireklamo na rin ng mga otoridad si dating presidential spokesperson Harry Roque kaugnay ng qualified human trafficking. Ito ay matapos na magsumite ng Supplemental Complaint Affidavit ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at PNP-CIDG sa Justice Department. Dahil ito sa alegasyong pagkakasangkot niya sa operasyon ng ni-raid na Pogo Hub na Lucky South 99 sa Pampanga. Kaya naman kasama na si Roque sa reklamong inihain din kay Cassandra Leong na authorized respondent ng naturang Pogo Hub. Ayon sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT prosecutor, bunsod ito ng umano'y aktibong partisipasyon ni Roque sa iligal na operasyon ng Pogo. Aniya, may testimonya mula sa PAGCOR na nakipagpulong umano si Roque at Ong sa ahensya. Ilang beses din umano silang nag-follow up sa PAGCOR para sa status ng renewal ng lisensya ng Lucky South. Ayon naman kay Roque, gawa-gawa lamang umano ang mga alegasyon laban sa kanya. Wala umano siyang kinalaman sa iligal na operasyon ng nasabing Pogo. Sa kabila nito, handa naman umano siyang harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Muling arangkada bukas ika-30 ng Oktubre ang kadiwa ng Pangulo sa lungsod ng Makati dakong alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Asahan ang mga murang bilihin gaya ng prutas, gulay, karne at iba pang direktang galing sa local farmers. Nakatakda rin ito ang ganapin sa buwan ng Nobyembre at Disyembre bilang suporta at tulong sa mga lokal na magsasaka at mangingisda. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, taas presyo sa petrolyo epektibo ngayong araw. DOJ itinanggi ang pahayag na pagtaas ng crime rate matapos ang nakaraang administrasyon. Dating presidential spokesperson Harry Roque sinampahan ng reklamong qualified human trafficking. Congressman Bienvenido Abante nagpayag sa posibilidad na umabot sa ICC ang kaso ukol sa EJK. PCG na kumpiska ang barkong may dalang iligal na droga mula Marinduque. Philippine Army at BOC nasabat ang 238,000 litro ng langis sa Davao Oriental. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Alinsunod sa layuning mas paigtingin ang disaster preparedness response at paghatid serbisyo sa publiko, kamakailang nagugnay ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Alpha Phi Omega o APO Philippines Incorporated. Ito ay matapos lagdaan ng dalawang kampo ang isang Memorandum of Agreement o MOA sa head office ng MMDA sa Pasig City. Sa pamamagitan ng kasunduan, maaaring mag-abot ng tulong ang mga miyembro ng APO sa ahensya, partikular sa disaster relief, environmental protection, urban renewal at public safety. Umalma ang Department of Justice o DOJ sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumaas ang crime rate matapos ang kanyang administrasyon. Ayon sa DOJ, taliwas nito sa datos ng Philippine National Police o PNP. Para sa detalye, narito si Francis Riudique.
Naglabas ng pahayag ang Department of Justice o DOJ patungkol sa sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumaas ang crime rate ng Pilipinas matapos ang kanyang administrasyon. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, bukod sa naging stable ang peace and order sa bansa, ay mas nag-improve pa umano ito. Itinanggi din ng kalihim ang pahayag ni Duterte na pagkatapos ng nakarang administrasyon ay naglipa na ang mga drug-related syndicates. Pagigit niya, mas bumaba ang crime rate sa bansa mula sa naitalang mahigit 300,000 krimen sa bansa noong 2022 hanggang 2024 ay mas mababa umano ito ng 10% mula noong 2020 hanggang 2022. Kahit ang Malacanang ay itinanggi ang pahayag ng dating Pangulo. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, walang katotohanan ang paglaki ng mga kaso ng krimen sa bansa. Pagigit niya, mas nagkaroon ng stability sa peace and order sa bansa na hindi kinakailangang ipagsawalang bahala ang due process at karapatan ng mga Pilipino. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas magiging maunlad ang turismo ng Mindanao dahil sa inilunsad na paliparan. Ito ang kanyang pahayag sa ceremonial signing ng Lagindingan Airport sa Malacanang kahapon. Bukod sa paglago ng turismo, naniniwala si Marcos na makapagbibigay ito ng mas maraming oportunidad sa trabaho sa mga Pilipino. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, taas presyo sa petrolyo epektibo ngayong araw. DOJ itinanggi ang pahayag na pagtaas ng crime rate matapos ang nakaraang administrasyon. Dating presidential spokesperson Harry Roque sinampahan ng reklamong qualified human trafficking. Congressman Bienvenido Abante nagpayag sa posibilidad na umabot sa ICC ang kaso ukol sa EJK. PCG na kumpiska ang barkong may dalang ilegal na droga mula Marinduque. Philippine Army at BOC nasabat ang 238,000 litro ng langis sa Davao Oriental. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nagbabala si Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. na maaaring humantong sa lokal at internasyonal na kaso ang pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya ang may pananagutan sa mga pagkamatay sa war on drugs. Sa isang Senate hearing, sinabi ni Duterte na siya lamang ang dapat managot at hindi ang mga pulis na tumupad sa kanyang utos. Idiniin ni Abante na sapat ang pahayag ni Duterte upang imbestigahan ito ng Department of Justice at iba pang mga ahensya para sa hustisya. Samantala, kamakailan ang BOC at Philippine Army ay nasabat ang 5 truck na may smuggled na langis sa Davao Oriental kung saan ito ay may bigat na higit 200,000 litro. Tutukan ang balitang ito. Sa isang pinagsamang operasyon ng Bureau of Customs o BOC at 701st Infantry Brigade noong ika-22 ng Oktubre, 5 truck na may lula na 238,000 liters ng hindi markadong diesel ang nasabat sa Tarragona, Davao Oriental. Ayon sa impormasyong nakalap mula sa 10th Infantry Division, natukoy ang posibleng smuggling ng hindi markadong langis sa lugar. Napansin ang ilang tanker truck sa Tarragona na nagdulot ng hinala ng iligal na aktibidad. Habang isang barko na tinatawag na Aquaman 3 ang umalis papunta sa laot matapos malipat ang langis sa mga truck na patungong Mati. Kaagad na naglatag ng checkpoint ang enforcement at security service ng BOC na nagresulta sa pagkakasabat ng 5 truck. Matapos suriin ang bawat langis, natuklasan na wala itong marker, kaya't kinumpiska ang mga truck at langis.
Pinaigting ng BOC ang mga hakbang laban sa ilegal na bentahan ng produktong petrolyo upang maprotektahan ang mga lehitimong negosyo sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nagtipon ang daang-daang magsasaka at mga stakeholders sa ika-17 pambansang kongreso ng mais upang bumuo ng mga konkretong plano para tugunan ang mga suliranin ng industriya, tulad ng mababang ani at mababang presyo ng mais. Ang tema ngayong taon, mangunlad na maisan tungo sa matatag na bagong Pilipinas, ay naglalayong magkaisa ang mga stakeholder at mga gumagawa ng patakaran. Idinaos ang Kongreso sa Legazpi Albay sa pangunguna ng Kagawaran ng Magsasaka at Philippine Maize Federation Incorporated. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, taas presyo sa petrolyo epektibo ngayong araw. DOJ itinanggi ang pahayag na pagtaas ng crime rate matapos ang nakaraang administrasyon. Dating presidential spokesperson Harry Roque sinampahan ng reklamong qualified human trafficking. Congressman Bienvenido Abante nagpayag sa posibilidad na umabot sa ICC ang kaso ukol sa EJK. PCG na kumpiska ang barkong may dalang iligal na droga mula Marinduque. Philippine Army at BOC nasabat ang 238,000 litro ng langis sa Davao Oriental. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.